Ayun ay ayusin ang kaguluhan ng korupsyon sa ating bayan at tapusin ang kumbaga parang inilalagay na ng mamamayan sa kanilang kamay ngayon kahit papano ang pagbabago ng bansa. Kumbaga parang tila ba kulang na yung presidente, kulang na rin yung vice president, kulang na rin ang mga senador, mga congressman. Dapat kasi hindi na natin kailangan magmarcha, di ba? Sa kalsada, di na rin natin kailangan mag-rally. Dahil nga, kaya nga may gobyerno para may kaayusan. Pero dahil, kahit yung mismong gobyerno na ang nagiging kalaban ng mamamayan, ay nasa punto na muli ang ating bansang Pilipinas ng isang malawakang panawagan para tapusin ang korupsyon sa ating bansa. At maging ang ating Philippine Evangelical Church o PCEC ay nananawagan na rin sa mga local churches. Actually, nagbaba sila ng memorandum. Alam naman natin na ang church hindi basta-basta nag-i-involve politically. Because we are called, like the scripture said through Apostle Paul, na kailangan tayong mga Kristiyano ang unang mananalangin o magtitimpi ba o unang susuporta sa ating gobyerno kahit na medyo may kaguluhan na, tayong mga Kristiyano ang inaasahan ng Panginoon na nasa posture. Kumbaga, hindi tayo magkakagulo dahil alam natin ang Diyos ang naglalagay, ang Diyos din ang magtatanggal. Yun ang sabi ng salita ng Panginoon in the book of Romans. Pero may mga pagkakataon din ang salita ng Panginoon, especially in the Old Testament, even in the New Testament, kung saan ay tinatawagan tayong maging matuwid. At maging nga ang gobyerno, if you would check kung ano yung mission ni Paul, ang gusto ni Paul, ang Roma o ang church, ang government of Rome or empire of Rome ay maging isang matuwid na gobyerno sa pamamagitan ng pagdadala ng mabuting balita sa emperador. So, yun yung ginagawa ni Paul noon. Tayo naman, mga Kristiyano, tulad nga ng nabanggit ko, ay kahit ang mga bishop of bishops, kumbaga ito kasi yung mga grupo ng mga bishops ng mga born-again churches, nananawagan na sila na hindi na ito yung panahon na manahimik, kundi ito naman yung mga panahon, tinatawagan ng mga local churches na pag-usapan yung patungkol sa mabuting gobyerno. Kasi may mga panahon talagang mananahimik tayo. Kaya minsan, Pastor, bakit ganyan? Minsan tahimik, tas ngayon bigla tayo magsasalita. So, syempre, it's in the discretion din ng mga bishops of bishop and sa kanilang discernment, and I cannot deny, in my personal discernment din, hinihingi na rin ng Panginoon na tumayo ang mga Kristiyano, syempre hindi manggulo, pero una mamagitan sa kaguluhan na nangyayari ngayon sa ating bansa. So medyo ginigising-gising tayo ngayon ng body of Christ, kaya makikita nyo rin, I hope you would excuse me pag nakikita nyo ako nagpo-post politically, yung memorandum na yun last September 9 pa, nila ibinaba yun. At one trigger is yung nangyari din kay Charlie Kirk at sa bansang Amerika. Pero other than that, syempre meron tayong mga POV pagdating sa mga political stance natin. Pero syempre, as much as possible, ay nasa biblical principle tayo. Kaya ngayon, let's pray sa ating bansa. Kanina nga ay nagpunta rin naman kami doon sa Luneta. Inunahan na namin ng panalangin ang lugar. At salamat sa Panginoon. Ang unang sigaw na narinig nila doon ay hindi ibagsak si Marcos, hindi ibagsak si Duterte, kundi ang unang sigaw na narinig ng mga tao doon o ng Luneta at maging ng ating Diyos ay siya ang tunay na Diyos. Kaya salamat sa Panginoon sa pagkilos niya sa mga churches ngayon. At ikaw din, kapatid, minsan lang tayo tawagan ng body of Christ to stand your ground, kung ano ba yung inyong ating paninindigan sa pagdating sa korupsyon o kaguluhan ng ating bayan. Pero, syempre,
Hindi ko hinihingi sa inyo manggulo, manira, o kung ano man, kundi una syempre sa panalangin. Marami nangyayari ngayon, lalo na simbahan natin, di ba? Para tayo nasa beach resort. Di ba? Kanina, nag-worship ako, patumba na ako eh. Sa mga nasa online po, kasi giniiba na po yung ating church dito. Nagtsatsaga po kami ngayon sa basag na sahig. At ina-allergy nga ako sa alikabok. Kasi basag na po yung sahig at huhukayin na rin para sa pundasyon. So, we walk by faith. At kaya kanina, ang sarap magpuri sa Panginoon. I don't care kung may budget. I don't care kung ganito sitwasyon natin. Pero masayang-masaya ako na tayo ay tinuturoang lumakad sa pananampalataya ng Panginoon. At yan yung exciting part sa faith. Di ba? Kaya hindi pwede ang faith ay calculated. Most of the time, faith ay miscalculation and it doesn't make sense. Pero, biblically, sense. It makes sense biblically, yung pananampalataya. Okay, mga kapatid, so mga background lang yan. Kasama din natin ang LIJ ngayon online. Dahil sa kalagayan ngayon nga ay hindi kami makakapunta o baka hindi rin kami makabalik mula sa LIJ, kaya sila ay nag-participate sa atin ngayon sa online. So sa mga LIJ, para alam ko yung attendance nyo, mag-amen kayo dyan. Okay. So ang ating pinag-aaralan, itong mga... Batiin mo muna katabi mo, baka naman kailangan niya ng konting tapik, baka naman. Ngiti-ngitian mo nga, di ba? Sabi last week, bakit ka nakasimangot? Baka mamaya, pag nakabakit ka nakasimangot, may problema ka na, ha? Ngiti ka muna ngayon, no? Ngiti ka muna ngayon dahil hindi natin dinidisregard yung ating mga depressing situation, pero kasi nasa tahanan ka ng Panginoon, nandito ka ngayon, nakikita at priority mo na maranasan yung kabutihan ni Lord. Amen? Priority mo na ituon yung utak mo, ang puso mo sa mga kabutihang ginagawa sa atin ng Panginoon. Hindi ko naman sinasabing, Pastor, wala na ba akong karapatang malungkot? Meron naman. Pero mahirap malungkot sa church eh. Pag nasa church ka, ang hirap maging malungkot, maliban na talaga sobrang bigat na ng pinagdaraanan mo. Pero, kasi makita mo lang, di ba, kapwa mo kapatid na may pinagdaraanan din, pero nandito, di ba, parang na-enlighten ka na, dun pa lang. Di ba, sino ba dito walang problema? Lahat naman tayo may pinagdaraanan, di ba? So, let's enjoy, syempre, yung ating pakikiniig sa ating Panginoon sa mga oras na ito. So, again, ang topic nga natin this month ay patungkol sa isang maganda at kabigha-bighaning katangian ng ating Panginoon kung saan ang ating Diyos ay nagagalit. Siya ay Diyos na napupuot sa mga kasalanan. At itong mga nakaraang linggo ay we learn to appreciate and to fall in love with the Lord through His attributes ng kanyang pagiging mapuot sa mga bagay na hindi nakalulugod o kasalanan. So ngayon naman, pag-uusapan din natin ang patungkol sa, dahil nung mga nakaraang linggo, nabanggit natin ang pagkapuot ng ating Diyos, Ama, na ibinuhos at tinanggap naman ng ating Panginoong Hesus yung kasalanan, the wrath of God poured to Jesus. Kung saan ay na-realize o natutunan natin na hindi natin basta-basta kinakatakutan lang ang puot o galit ng Panginoon. Pero, ang puot o ang galit ng Panginoon ay isang pagsasalarawan upang maalala natin na itong galit na ito ay hindi lang sa hindi mo na mararanasan dahil tinanggap mo si Kristo. Amen? Tama ba, kapatid? Dahil kung na kay Kristo ka, tinanggap mo ang pag-ibig ni Kristo, nabubuhay ka para sa Kanya, nananampalataya ka sa Kanya, ang puot ng Diyos ay hindi mo na mararanasan. At hindi lang yun, yung itinuturo sa atin ang puot ng Panginoon. As we remember,
yung puot na yon ng ating Panginoon. Kung babasahin pa nga natin sa Revelation, yung iba't ibang klaseng pagpapahayag ng puot o galit ng Diyos sa kasalanan na isinalarawan sa 7 tasa o mangkok, the perfect wrath of God. Lahat ng yon ay hindi mo na mararanasan yan, kundi lahat ng yon ay ininom ni Kristo. All those wrath of God was absorbed by Jesus Christ. At basahin natin yung verse na ito. Let's remember. Alam nyo sa topic natin na ito yung gusto kong maiwan sa inyo. Hindi lang dahil sa ang Diyos ay nagagalit, hindi nagalit sa akin ang Panginoon dahil kay Kristo. Ito yung gusto kong maiwan sa inyo. He went on a little further and bowed with his face to the ground, praying. Sabi ni Jesus, "My Father, if it is possible, let this cup of suffering be taken away from me. Yet I want your will be done, not mine." Muli, alalahanin natin, kapatid, na yung puot at galit ng Panginoon, na minsan ay nababasa natin sa Old Testament, di ba, kung paano magalit si Yahweh. Maging ang banal na spirito, nagagalit din. At maging si Jesus, na pinag-aralan natin last week, nagagalit. At pag binasa natin yung Book of Revelation o yung Tribulation, doon mo talaga makikita, talagang nakakatakot magalit ang Panginoon dahil talagang nakakatakot. Pag binabasa mo, biruin mo, the perfect wrath, the cup. Pero ito yung gusto ko pong maiwan sa inyo. Yung minsan sinabi ng Panginoong Jesus, Ama ko, let this cup, kung maaari, ay hindi ko na inumin ang sarong ito. Pero hindi ang kalooban ko ang masunod, ang kalooban mo ang masunod. Na yung puot ng Diyos, kapag nakakabasa kayo sa Bible from Old Testament to New Testament, from Genesis to Revelation, kapag nakakabasa kayo, paano magalit ang Diyos? Isipin mo palagi agad, kapatid, yung galit na yan ng Panginoon ay tinanggap lahat ni Kristo. Kaya nga ang pagsasalarawan ay cup of suffering. So ano yun? Ba't ayaw inumin ni Kristo, ni Jesus yung nasa cup? Ano bang meron doon? That's the wrath of God. Ayun yung galit ng Diyos. And this is so special to me, and I thank God dahil sa pinag-aralan ko ito, and I admire Jesus Christ more. Lalo ko na-appreciate yung pag-ibig ni Kristo. Kaya kanina habang nag-worship ako, naisip ko, Lord, yung galit mo, lahat to ininom mo, Kristo. Hindi mo lang ito, hindi mo na mararanasan yan, hindi. May tumanggap eh. And that 7 cup, the wrath of God in the Revelation, hindi na ako matatakot basahin. O hindi na yun yung magiging dahilan, parang lalayo na ako sa Panginoon, nakakatakot pala magalit. Kundi mas lalo akong lalapit sa Panginoon, mas lalo akong mai-inlove sa Kanya. Dahil si Jesus, ang puot na ito ng Panginoon, o ng Diyos sa kasalanan, ay ininom niyang lahat till the last drop. Wala siyang tinira. Paano kaya kung may tinira si Lord? What if? 7 cup, wrath of God. Pero magtira siya ng 1 cup. Para kahit paano naman, matikman niyo yung galit ng Diyos. Pero hindi. Lahat ng puot ng Diyos, kung paano siya magalit, kapatid, all condensed and concentrated on the cross, and all received eternally by our Lord and Savior Jesus Christ. Marami kayo sigurong natutunan about sa galit, hindi ako dapat magalit, ganyan-ganyan. Pero kapatid, ito po yung gusto kong iwan sa inyo, na uulit-ulitin ko. Na sobrang ganda ng ating Panginoong Yesus. Na sobrang dakila niya. Kung minsan nahihirapan ka na isipin, gaano ba ako kamahal ng Diyos? Paano ako minahal ni Jesus? Kung hindi na gumagana yung John 3:16, pumunta ka sa Revelation chapter 14 to 16.
Dahil nandoon yung puot ng Diyos sa kasalanan, na ibubuhos niya sa mga taong makasalanan, pero sabi niya, ang lahat ng puot na yan ay hindi na mararanasan ng mga taong nananampalataya kay Kristo. Bakit? Dahil lahat ito ay ininom o tinanggap na ng ating Panginoon para sa iyo at para sa akin. Gusto ko lang sana magkaroon ng moment para umiyak, pero hindi ito moment para umiyak. Ito yung moment para magturo. So yan ang ating Panginoon. Ganyan niya tayo kamahal. Isa kasi di ba parang, kung pagbabasahin mo yung Bible, you know John 1:12, you know Romans chapter 5 verse 9, minahal niya tayo nang tayo makasalanan pa. Minsan, very mababaw na sa atin dahil paulit-ulit na. Pero yung katotohanan naman hindi nagbabago. Pero ang revelation kasi ng salita ng Panginoon, habang tumatagal ito sa atin, lalong tumatamis, lalong lumalalim, at lalong nagdudulot ito ng pagbabago sa ating mga buhay. Kaya, yan po ang galit ng Diyos. Kaya pag nababasa niyo sa Bible, kung paano patayin yung mga kaaway ng mga Israelita noon, na kahit mga sanggol, kahit yung mga hayop nila, at kahit yung mga gamit nila, sinusunog minsan parang, Lord, parang it doesn't make sense. Grabe ka naman magalit, Panginoon. Pero kung kikilalanin mo ang Diyos, mauunawaan mo siya. Doon mo marirealize na sobra pala, hindi unfair si Lord. Hindi siya, kundi sobrang mabiyaya niya para sa iyo at para sa akin. Kasi yun yung dapat tanggapin natin at higit pa. Sa tingin nyo, yung puot ng Diyos, hindi naman siya nagbibigay ng parusa ng higit sa ating mga kasalanan. So, ibig sabihin, kung ano yung ginawa ng mga Pilisteo noon, mga Canaanites noon, mga Kohathites noon, they deserve that judgment and wrath. Pero minsan, matatakot ka, Lord, grabe ka pala magalit. Pero, syempre, iba na. May bago ka ng perspective ngayon. Pag nababasa mo yon yung puot at galit ng Panginoon. Lahat ng yon ay tinanggap ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Lahat ng yon ibinuhos sa Kanya, ininom niya. At sabi nga sa Old Testament, sa prophecy, till the last drop of that cup of suffering, the cup of the wrath of God. Kaya hindi ka na basa-basa matatakot sa Panginoon dahil alam mo si Kristo tumanggap ng puot na yun. Sabi ng ating Panginoon, not my will, but your will be done. Yan ang kalooban ng ating Diyos na tayo ay iligtas. Next, ito po ang ating pag-uusapan. Siyempre, napag-uusapan na natin ang puot ng Ama sa kasalanan, pero nagawa ng Diyos na ibuhos sa kanyang kaisa-isang anak na si Jesus. Anong dahilan? Hindi dahil sa nakikita niya lang si Jesus sa cross. Ang nakikita niya sa cross ay ikaw at ako. Remember the word propitiation? Nagpalit. Na-appease ang galit ng Diyos dahil ang nakikita niya sa cross ay ikaw at ako. At ang nakikita niya ngayon sa ICF, ikaw at ako, ay sino na? Si Kristo. Kaya nagagawa ka ng mahalin ng ating Diyos tulad ng pag-ibig niya kay Kristo. Sabi yun sa John. Sabi ni Jesus, sinabi niya na ngayon ay magagawa na kayong mahalin ng Ama tulad ng pag-ibig niya sa akin. Can you imagine that kind of love? Yung pag-ibig niya kay Kristo na very unique and special, ay ganoon na rin yung pagtingin at pagtrato niya sa iyo. Na para bang gantong ilustrasyon na mahal ko yung asawa ko, dapat sa kanya lang yung unique love na yon. Pero sabi ni Kristo, hindi. Kung gaano na ako kamahal ng Ama, ganun ka na rin kamahal ng Ama. Sa langit. Ganun na kalalim ang pag-ibig ng Diyos nung kinuha niya yung ating mga sala sa cross, na nagpalit tayo ng pwesto. At kung paano sana yung puot ng Diyos na tayo ang tatanggap, tinanggap lahat yon ng ating Panginoong Hesus.
At syempre, last week, pinag-aralan din natin yung puot ng ating Panginoong Hesus, di ba? Kung saan na we realize na kahit si Jesus ay nagagalit din at matuwid at very gentleman siya kapag nagagalit. Very manly. He expressed his love for the church kung bakit siya nagagalit. At doon nga ay nag-aral din tayo paano magalit tulad ni Jesus. Tama ba? Baka naman porket pinag-aaralan natin, Pastor, tinuturuan mo kami magalit. Tinesting ko nga eh. Paano magalit, Pastor? So ano ba, nag-work ba? So ngayon naman, pag-uusapan din natin yung consuming fire of the Holy Spirit. Same mindset, same mentality. Hindi natin ito pag-uusapan para takutin kayo. Okay? Pag-uusapan natin ito dahil dapat makilala natin ang Panginoon kung sino siya as a whole. Hindi pwedeng pag-aralan lang natin yung kalahating bahagi niya at lagi nating iwasan yung isang bahagi ng Panginoon because yung goodness ng Lord is as important as His love. Tama? Therefore, His love, the attributes of the Lord, which is love, is as important as His another attribute, which is His anger. And if it's a blessing to us na malaman kung gaano kabuti ang Panginoon, gaano niya tayo kamahal, gaano siya katapat, ganun din ang dalang blessing kapag pinag-aaralan natin yung katangian ng Panginoon, specifically ng banal na Espiritu kapag siya ay napupuot o nagagalit. Kaya tinawag ito sa Bible the consuming fire. So, sige, tuloy-tuloy na tayo. Masyado na mahaba. Basta, okay. Ito, sinulat to sa atin. Mag-refresh muna tayo, no? Kasi mamaya, porket pinag-aaralan natin to, ay andali na nating i-express yung anger, no? Sabihin natin agad, godly anger naman. So dito, sabi ni James, ano ba ang pinagmumulan ng pag-aaway-away at alitan ninyo? Hindi ba't masasamang kagustuhan ang naglalaban-laban sa puso nyo? May mga ninanais kayo pero hindi nyo makamtan. Kaya handa kayong pumatay dahil dito. May mga gusto kayong makuha at kapag hindi ito nangyari, nag-aaway-away kayo. Hindi nyo nakakamtan ang mga ninanais nyo dahil hindi kayo humihingi sa Diyos. At kung humihingi naman kayo, wala kayong natatanggap dahil humihingi kayo ng may masamang motibo para mapagbigyan ang sarili nyong kasiyahan. Kayong mga hindi tapat sa Diyos, hindi nyo ba alam na kaaway ng Diyos ang umiibig sa mundo? Ang sino mang nagdanais makipagkaibigan sa mundo ay ginagawa niya kaaway ng Diyos ang sarili niya. Huwag niyong isipin na walang kabuluhan ang sinasabi ng kasulutan. Ayaw ng Espiritong pinatira sa atin na may kaagaw sa pag-ibig niya. Take note of this part. Si Holy Spirit. Kahit daw nung panahon pa nila, tinitake for granted daw itong part na ito. Sabi, huwag niyong isipin na walang kabuluhan yan. It makes sense. Kayo rin ba, kapatid? Pag sinabing, ayaw ni Lord na may kaagaw siya sa'yo. Minsan, di ba, parang, it doesn't ring a bell that much, di ba? Pag sinabing, alam mo, si Lord ayaw niya na may kaagaw sa puso mo. Ngingiti tayo, pero, ang sabi sa salita ng Diyos, huwag mong sabihing walang kabuluhan yan. May kabuluhan yan. At sabi niya, ngunit sapat ang biyaya na ibinigay ng Diyos. So may bawi naman, di ba? Kaya sinasabi sa kasulatan, kinakalaban ng Diyos ang mga mapagmataas pero kinakaawaan niya ang mapagkumbaba. Ngayon, this is God's wisdom. Ngayon, scripture to, kapatid. Hindi to opinion at hindi rin to obserbasyon. Ito ay katotohanan. Ngayon, ang unang sinabi niya, ang tanong ni James o ng Diyos, ang salita niya, bakit ba may pag-aaway-away? Nagtanong na ba kayo kapag kayo magkaibigan, nag-aaway-away kayo? Sabi ko nga sa mga youth, kahapon ba isang araw? Kasi nagpa-practice sila ng sayaw. Narinig ko, hindi na makakuha yung dance step. May naiinis, may nagagalit. Sabi ko sa kanila kahapon, alam nyo, pag anniversary, diyan din nagsisimula ang anniversary away.
Kasi pag anniversary, pressure lahat. Everyone wants to give their best. And everyone is doing their part. At dahil lahat nagbibigay ng best, gusto natin outcome best. Pero dahil nga may pagkakaiba-iba, minsan hindi nagkakaunawaan. So sabi ko, kayo mga youth, pag anniversary, expect nyo na may pressure. At minsan may anniversary away. Tama ba? So, pero ang sabi dito, bakit ba nag-aaway-away? Bakit ka ba nagagalit sa kapatid mo? O bakit nagkakaroon ng pagkakabahagi? Natanong nyo na ba yan o sinubukan nyo na bang i-assess? Ang sabi dito, una, dahil meron kayong mga kagustuhan na magkakaiba at naglalaban-laban. Ito yung gusto ko, ito gusto mo. O talagang, tapos, ngayon, kapag hindi mo makuha yung gusto niya yung nakukuha, yung nangyayari, ang mangyayari niyan ay, ito yung words, handa kang pumatay. Spiritual man yan o literal, ganyan yung nangyayari. Kapag ang galit daw, di ba? Ganyan yung nangyayari. So, bakit daw? May gusto kasi kayo na hindi nyo makuha. Ganyan pala. Ayun yung pinakamababaw. Kaya daw may pag-aaway-away, bakit ka nagagalit sa kapatid mo? May gusto ka makuha na hindi mo makuha. At nakukuha niya yung gusto niya. Tama ba? At sabi diyan, bakit hindi mo makuha yung gusto mo? Sinabi si Lord, bakit? Kasi hindi ka, sabi sa Bible, hindi ka humihingi. Hindi ka nagpe-pray. So, church, kaya pala may misunderstanding, may mga nagpe-pray, may mga hindi. Kasi yung mga hindi nagpe-pray, hindi nila makukuha yung gusto nila. Ang mangyayari, ano mangyayari? Yan. Kaya mga youth, kung ayaw nyo nag-aaway-aaway kayo, etong anniversary, magbabat kayo sa prayer. Bago mag-practice, mag-pray. Okay? Mag-pray daw. Pero sabi din, kumbaga palalim ng palalim yung dahilan eh. Kumbaga, ito yung assessment ng scripture. Bakit daw may pag-aaway-aaway? Ngayon, nagpe-pray nga kayo, hindi nyo naman makuha. Bakit? Kasi may masama kang motibo. Hoy, naman. Nagpe-pray ka nga, kaso personal. At the same time, ito na yung pinakamalalim na kung bakit daw mayroong pag-aaway-aaway. Dahil, hindi sa kung anong mga dahilan. Kasi yung mga dahilan na yan, external na yan eh. Yung mga nangyaring hindi maganda, actually, bunga na lang yun, external na lang yun. Kapag daw may nakakaroon ng alitan, away at galit sa isa't isa ang magkapatid. Sa magkakapatid yan, sulat yan sa churches. Ang sabi, dahil mas pinipili na natin ang mundo kaysa sa Panginoon. That's the deepest o pinakaugat talaga ng problema. Bakit daw nagkakaroon ng pag-aaway-away at galit sa isa't isa? Dahil ito ang pinakaugat. Dahil meron na kaagaw sa puso natin. Hindi dahil sa, naiinis ako sa kanya kasi hindi siya nagtututbrush. Naiinis ako sa kanya kasi ganun siya magsalita. Naiinis ako sa kanya kasi kung ano man yung dahilan mo, o dahilan ko, laging sinasabi, ang punot dulo daw, sabi, huwag kang makipagkaibigan sa mundo. O, huwag mong piliin ang mundo, piliin mo ang Diyos. Which is totoo naman. Makita mo naman ang isang tao, pag mahal na mahal niya si Lord, na-overcome niya, di ba? Love covers all sin. Love bears all things. Love hopes always. Tama? So, ibig sabihin, kapag meron daw, na kapag galit ka daw, kapag ako ay nagagalit, ayan ay magandang parameter. Tignan mo, ikaw ba ay nasa sentro pa ng pag-ibig ni Kristo? Yung mga bagay na nangyayari, external yan, hindi yan yung pinakadahilan. Bunga lang yan. Nang hindi na malalim na pag-ibig kay Kristo. Kaya kung may katampuhan kang ka-sister, ka-mamshi, ka-papshi, o kayut, kayang pro, at parang hirap na hirap magkaunawaan. Tignan mo yung katabi mo. Mahalin na natin si Lord. Let's love God. Walang ibang dahilan.
Ayan ang pinakaugat ng pag-aalitan. Ang galit natin. Okay. So, recall lang yan. Refresh lang din yan. At mabilisan nating daanan ang ating patungkol sa banal na espiritu. Tinawag siya na, sa Deuteronomy chapter 4:24, "For the Lord your God is a consuming fire, a jealous God." Ganyan daw ang ating Panginoon, ang ating Diyos. O specifically, ang banal na espiritu in the New Testament, dahil siya ang madalas na elementong ginagamit sa kanya ay apoy, ang sabi, God is a consuming fire. Siya ay tumutupok na apoy o devouring fire. Mamaya, mas mapapalalim natin pag-aralan yan. At ang fire in the Old Testament, it is a symbol of presence ni Lord, holiness, and judgment. At sa New Testament naman, symbol siya ni Holy Spirit kung saan ay sanctification, pagdadalisay, power. So yan, at buhay, liwanag. So yun yung simbolo ng elemento ng apoy sa New Testament. So yun na nga, yun nabanggit ko. Okay, so ngayon, pag-usapan natin, what does it mean kapag sinabi ang banal na espiritu ay isang consuming fire? Next. Judgment through fire. Maraming pagkakataon sa Bible, ang puot ng Diyos ay ipinakita niya sa pamamagitan ng apoy. Dahil ang apoy ay isang magandang o perpektong pagsasalarawan ng pagpapahayag ng galit. Kasi pag apoy, anumang madikit sa kanya, nasusunog niya, nawawasak niya, at nawawala sa existence kapag nadikit sa apoy. Kaya sabi sa Hebrew chapter 12, 28-29, "Therefore let us be grateful for receiving a kingdom that cannot be shaken, and thus let us offer to God acceptable worship with reverence in awe, for our God is a consuming fire." So dito sinabi na ang ating Diyos ay ang tumutupok na apoy. Isang araw, sa galit niya sa kasalanan, imperfection, lahat ng bagay ay tutupukin niya. Lahat ng nakikita natin, universe, between, hayop, lahat ng nakikita natin. Every shakeable things. Pag sinabing shakeable, mga hindi nagbabago at isa lang ang hindi nagbabago. Ang ating Diyos. At tayo, pwede rin dumating sa punto, maranasan natin, hindi tayo magiging parte ng pagkatupok dahil magiging katulad na tayo ni Kristo sa muling pagkabuhay. Magiging part na tayo ng unshakable things. Pero lahat daw ng shakeable things, nagbabago, nabubulok, nasisira, nangangamoy, tumatanda, nadudurog, lahat daw yan ay kayang tupukin o tutupukin talaga sa huling panahon ng apoy ng banal na espiritu ng ating Diyos. At sa Old Testament din, ay ipinakita din ang galit ng Diyos sa pamamagitan ng apoy through Sodom and Gomorrah. Kung saan yung mga tao ay sobrang makasalanan na, nakikipagtalik ang kapwa lalaki sa lalaki, babae sa babae, at maging sa mga hayop. Ganun nakalala yung Sodom and Gomorrah. At sa galit ng Panginoon, ay tinupok niya ito sa pamamagitan ng apoy. Is God a bad God? No. He is a good God. Mabuting bagay yon. Ang apoy sa atin, minsan, kung iisipin mo, parang ayoko ng apoy. Pero kapatid, hindi ka mabubuhay ng walang apoy. Lalo na kung nasa business ka ng pagkain. Kasi ang apoy, ginagamit mo yan panluto. At ang apoy ay nagdadala ng buhay, liwanag, maging energy, di ba? Kaya nga ngayon, solar panels na ang solusyon sa elektrisidad. At ang apoy din ay ginamit kay Nadab at Abihu. Yan yung sa Old Testament kung saan mga anak sila ni Aaron, kung di ako Oo, yes. Mag-o-offer sila, pero hindi sila gumamit ng apoy na galing sa templo o galing sa holy fire.
Ang ginamit nilang apoy kung saan saang apoy lang. At dahil doon nagalit ang Diyos, dahil ang Diyos ay banal. Kung ano yung sinabi niya, dapat nating kilalanin yun, sundin natin yun. So, in the Old Testament, doon talaga pinapakita ng Diyos o ini-establish niya yung idea ng fear of the Lord. Alam nyo, kapag ako in my personal pag-aaral in theology, I understand God in the Old Testament, ang ini-establish pa lang niya doon, yung kanyang authority, power. Kasi parang bata siguro, ikaw, di ba nung bata tayo, ang ini-establish natin, although nandun na yung love, ini-establish sa atin yung right and wrong. Hindi pa tayo yung basa-basa na, sige, ikaw bahala sa buhay mo. Yeah. Kaya in the Old Testament, madalas ang ating Diyos, pinapakilala niya ang sarili niya sa buong mundo o sanlibutan. In that time, ang kailangan ma-establish ang mga anak ko is the fear of the Lord because it's the start of wisdom. See, in the Old Testament, in-establish niya kung gaano siya kabanal. At in the latter part or in the center of the story of all creation is the cross. Doon naman yung about sa pag-ibig na ng Panginoon. Kasi hindi naman pwedeng one story at the time, di ba? Parang, tapos na, istorya na lahat to. Isang kwentuhan na lang. Pero hindi. There is a timeline. Una, in-establish ng Panginoon gaano siya kabanal. At dahil doon, we appreciate Jesus Christ. I don't believe we will appreciate the cross kung hindi naranasan yung Old Testament first. You think so? At dahil tayo, sobrang na-appreciate natin yung cross because kilala natin at na-establish na kung gaano kabanal ang Panginoon. Kaya kung titignan na lang natin yung cross, hindi lang siya yung simbolo na parang wala siyang kwenta. Napakalaking bagay niya dahil nakilala natin kung sino talaga ang Diyos in the Old Testament. Which is, hindi naman siya nagbabago. Pinapakilala niya lang yung isa niya mas malalim na katangian. Ganon pa rin si Yahweh. Ganon pa rin si Jesus at ang banal na Espiritu. Hindi naman magbabago yun. At ang apoy din ay natikman ni Korah, Dathan, at nung mga Levita. Ito yung mga panahon na si Moses ay nililid ang Israelites para maglingkod sa Panginoon. Pero itong sila Korah, Dathan, mga Levita ito. At sabi nila, nagalit sila kay Moses. Sabi, bakit ikaw lang laging nasusunod? Ikaw lang ba may karapatang lumapit sa Diyos? Kumbaga parang ikaw lang ba pinili ng Diyos? Sabi nila. Kami rin naman pinili kami ng Diyos. Ito naman si Moses, di naman niya pinili sa sarili niya. Sabi niya, sige, ganito na lang. Kung hindi talaga ako pinili ng Diyos, may gagawin silang isang senaryo. At kung tama si Moses, sabi niya, tutupukin ng apoy kung sino man yung yung mali. Ito, kung si Korah, Dathan, Abiram, hindi naman sila tinupok ng apoy. Kinain lang sila ng lupa. At yung mga sumusunod sa kanila na Levita na nagrebelde kay Moses at Aaron ay sila yung pinaulanan ng apoy. So, ganyan, magalit ang Panginoon, no? Nakakatakot ba magalit ang Diyos? Balik tayo doon sa una kong sinabi. Yung galit na yan ng Diyos, pwede mo makita sa krus ng Kalbaryo. Sa mukha ng pag-ibig. Oh Lord, thank you. Nagulat din ako sa sinabi ko, thank you Lord. Ganyan kabuti ang Panginoon. At nung namatay yung mga Levita, nagalit yung ibang Israelita. Sabi nila, grabe ka naman Moses, pinatay mo sila. Galit. So sabi ng Diyos, ginawa ng Diyos, ito makukulit tong mga to Sinunog din sila ng buhay. So, apoy din ang ginamit sa kanila ng Diyos. Grabe, no? Grabe, magalit ang Panginoon. Pero hindi na ito usapang paano magalit ang Diyos. Sabi ko nga sa inyo, pinag-aaralan lang natin ito. At mangyayari uli ito sa mga taong hindi tatanggap kay Kristo. Sa mga politiko ngayon na walang takot sa Diyos. Tinatawagan na kayo ng Panginoon, mag-repent na kayo. Lalo na sa mga mananampalataya pero nagpapaka-hipokrito kayo, magsisi na kayo. Maigi nang makulong siguro dito, no? Kesa naman mapunta sa apoy ng impyerno. So, gagalit ang Panginoon.
Kaya nga yung panalangin namin kanina, Lord, lagyan mo ng takot ng mga politiko na ito, na isang araw haharap sila sa iyo. Paano kaya kung walang gantong katangian ng Panginoon? Sa tingin nyo, baka lahat tayo, di ba? Nag-contractor na. Kasi walang galit ang Diyos eh. Di ba? Pero salamat na lang, may mga gantong katotohanan kung saan nagkakaroon ng preno tayo sa ating mga pamumuhay. At kahit yung mga halang, di ba? May mga taong halang eh. Yung tipong walang takot sa batas, sa Pilipinas. Pero pag ito narinig nila, kahit paano bumabahag ang buntot nila. So this is important message of God for us. So ganyan po, ang consuming fire ng Panginoon. Talagang tumutupok siya. Kahit tao, tutupukin niya. Kung hindi ka mananampalataya kay Kristo, wala nang mas qualified pa na tao na mapunta sa apoy ng impyerno, kundi doon sa tao na inalok na ng pag-ibig ng Diyos, kung saan binigay na ng Diyos ang kanyang kaisa-isang anak para mamatay para sa iyo at para sa akin, pero tinanggihan pa rin natin. Sa kabila na tayo ang dahilan kung bakit nangyari yon, wala na. Wala nang pag-asa pa ang mga taong ito, kundi tanggapin ang parusa ng Diyos. Next.